Kontrobersyal man ang nakaraan pero handa si Davao City Mayor Sebastian Duterte na bigyan ng pagkakataon si Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan habang binanata naman niya si Police Regional Director Nicolas Torre III. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Davao City. Hannah, good morning. Good morning, Jade. Tama yung sinabi mo, no? Bibigyan ng pagkakataon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan at paihamo naman ang alkalde sa Regional Director ng PNP dito sa Region 11, si Police Brigadier General Nicolas Torre III, kaugnay sa naging assessment ito sa peace and order situation ng Davao City kahit pa makailang beses nang hinirang ang syudad na bilang safest city ng Southeast Asia. I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko, mayon ta, hoping that you will do your job. Ito ang naging tugon ni Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa naging courtesy call Panoorin natin para matuto tayo sa local government code ni Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan. Ayan magandang example to, sinabi ni Kenneth. Magandang paalala to. Maraming salamat, Sir Kenneth. Convoy nga ni former Rodrigo Roa Duterte, former President PRRD, na ambush pa nga ng NPA. Naalala nyo nun? Diba? Yung mga may peace talks pa nun Tapos inambush yung mga PSG niya. Ibig sabihin, talagang mainit ang dugo ng mga NPA sa mga Duterte. Nagigets nyo? Mainit po talaga ang dugo nila. Sigurado ko, kay Robredo, wala. Wala naman threat dun. Dito sa mga Duterte, mainit talaga ang dugo nila. Sa kanyang opisina kamakailan, ayon kay Baste, dahil wala pang nagagawa sa kanyang trabaho si Marantan, ay bibigyan niya ito ng pagkakataon para paglingkuran ng mga Davaoenyo. We will wait, tanaw na to. Like I said, I told Marantan, bringan ako akong portahan para niya. Kaya, di pa po nakusag. Wala pa siya nahimo pa. Di pa rin aning tore, patakagyaw-yaw. Okay? So, ganun si Marantan, paman siya giingon, paman siya gibuhat, siya ka ng mga analysis dyan ng masag-asa na gipunit. Sige lang, let's give him a chance. Tanaw na to, kasi gusto mo trabaho yun sa tao. Magugulit ang ipinatawag sa Davao City Council si Marantan dahil sa questionable ang naging appointment nito bilang Acting Davao City Police Office Chief. Binigyan diin ng konseho na kalapastanganan sa otoridad ng lokal na pamahalaan ng Davao ang ginawang appointment kay Marantan na hindi naman kasama sa shortlist na isinumiti ng PNP kay Mayor Baste. Malinaw din na nakasaad sa batas na ang tawang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo ay dapat ang local chief executive ang siyang pipili base sa isinumiting shortlist sa kanya ng PNP. Malinaw ito na nakasaad sa Republic Act 69-7. Yes, Diego Latigo, ito yung na-issue sa checkpoint. 25 o Department of the Interior and Local Government Act of 2021 as amended by RA 8551 o Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 at maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Nagigets ninyo? So, merong batas po. Ganito po daw ang system niyan. Ang batas, magbibigay ang PNP ng 5 shortlist, ng shortlist na may 5 pangalan ng kung sino yung available na maging chief of police ng lungsod nyo. Then, ang magdidesisyon niyan ay yung mayor kung alin doon sa 5 na available na pwede. Diyan sa 5 na yan, wala po si Marantang. So, ibig pong sabihin, illegal po ang paglagay ni Marantan bilang Chief of Police ng Davao. Yan po ang konteksto. Tandaan natin, 2 po yung batas. Ito ayan papakita ho natin. Ayan,
NAPOLCOM Memorandum at saka Republic Act 8551. Napaka-importante Authority to choose the chief of police from a list of 5 eligible recommended by the provincial police director, preferably from same province, city, or municipality. So ayan, nandito po yan. Pangalawa, The yung 8551 of Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 at maging sa NAPOLCOM Circuit. Ayan. So, ayan po yung sinasabi natin na Miss Pahardo. Sabi nila, abogado ka daw. Tama, mali. Di ba? Abogado ka daw. Bakit di nyo sinusunod ang batas? Tapos, ang sagot ninyo, hindi namumulitika. Napakasimple lamang po niyan, hindi nyo sinusundan. Buti na lang din, hindi ito totoo, buti na lang din, etong si Baste Duterte, instead na sinuplak niya kagad si Marantan, sinabi niya, sige, I will give you a chance to prove yourself. Kasi sa totoo lang, pwede nga umabot to sa korte. Pwede itong alam ko, pwede nilang ipaabutin to sa korte. Pero, hindi na ho ginawa ni Baste at hinayaan na lang nila na, sige, yan ang gusto nyo. Prove yourself na maganda ang iyong gagawin. Diyan, binigyan niya ng pagkakataon kasi nga daw, hindi naman nagsasalita, hindi naman maingay, unlike yung kanilang RD, yung regional director nila sa Davao, which is si Torre. Na daldal ng daldal, epal ng epal, sumablay na nga nung dating siya ang chief of police sa Quezon City. Hindi ko talaga alam, hindi ko alam kung nakakahawa ba yung ugali ni Abalos. Feeling ko nakakahawa yung ugali ni Abalos eh. 'Di ba? Nakakahawa yung ugali ni Abalos na daldal ng daldal, inuuna yung pamidya. Si Torre kasi, kapapasok lang, puro pamidya. At hinusgahan niya na kagad ang Davao. Kaya kesyo, maraming pulis daw ang Davao. Yun, doon nagalit si Baste. 2002-011. Nauna nang sinabi ni Colonel Marantan na hindi niya malaman kung gusto ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya naman isaan niya itong hamon para matanggap siya ng mga Davaoenyo. Meron kasi, alam mo, may tawag dyan sa prinsipyo na yun. Basahin nyo yan dun sa The Art of War. Yung, hindi, totoo po ito Kasi ako, tinatry kong apply din yan eh. Yung enemy mo, yung kalaban mo, minsan gawin mong kaibigan o kaalyado. Kasi sila pa yung minsan mas matino o mas gagawa ng kabutihan. Hindi yun po ang sabi dun sa Art of War. Kasi nga daw, they would try to prove themselves na okay sila at magaling sila. So, sa tingin ko, ina-apply ni Baste Duterte yung ganyang prinsipyo dito. Tatry lang naman. Okay? Wala naman pong masama kung itatry. Kaya nga, Mr. Hansel Marantan, wag mong binigyan ka ng tsansa ng mayor ng Davao na you know na meron siyang kakayanan na tanggalin ka ayon sa ating batas. Prove yourself. Ayusin mo. Ang problema ko lang kasi dito, ito ang problema natin eh. Pag yung mga pulis, humirit na naman ng utos sa taas. Yan ang problema natin. Baka mamaya kasi, yan na naman ng kunwari merong ginawang illegal, hindi tama. Sasabihin na naman nila, utos sa taas. Galing sa sa high. Hindi ko alam kung anong high ba ibig sabihin nila. 'Di ba? Sabi nito, "Bay, nalilito na ako sa batas natin. Okay lang bang labagin kung walang magreklamo?" Kaya nga 'di ba, madam, ang tawag nga ni VP Sara Duterte ang batas. Sabi niya kay Marbil kay Romel, "Romel, ikaw ay batas lang, hindi ka Diyos."
Kasi nga alam mo, ganyan sila umasta. Ganyan po sila umasta ngayong panahon na ito para sila lang ang batas. Hindi na sinusunod ko ano yung batas. Sila na ang may sariling batas. Kaya nga, alam nyo, hindi na tama ito. Ito, tinatawag ko na, sabi ko nga sa loob-loob ko kanina, si Ferdinand Marcos Sr., nung mga unang taon ng kanyang pamamahala, especially yung unang term, matino pa eh. Maayos-ayos pa kahit papaano. Nagsimula naman ng dictatorship yung bandang ano na eh. Yung gitna hanggang sa dulo. Etong panahon ngayon, hindi pa nagto 2 years, nagsimula na silang maging diktador. Diktador sa mga kalaban. Ganito yung sitwasyon nun. Ginigipit yung mga kalaban, sinasampa ng kaso yung mga kalaban. Ganun po ang ginagawa nila. Kaya nga parehong-pareho na eh. Di ba? Parehong-pareho na. Wala lang deklarasyon. Pero parehong-pareho na there is a martial law. Kasi yung panggigipit eh. Ipapakulong. Di ba? Matindi na ngayon. Madugo na dito sa Pilipinas. Hindi na ho tama. Maniwala kayo, hindi na ho tama nangyayari sa Pilipinas. Sobra na hong ginagawa. Pang-aabuso na ho ito. Ginawa ni Marantan ang pahayag na ito nang humarap sa Davao City Council. Sabi pa ni Marantan, madali lang magsalita pero sana bigyan siya ng panahon bago man lang questionin ang kanyang kakayahang maglingkod. Ay naman kay Councilor Tek Ocampo ng 1st District ng Davao City. Tinatanong lang naman ng Davao City Council ang naging proseso ng kanyang pagkakatalaga bilang acting DCPO chief dahil malinaw anyang may nalabag itong batas. Hindi naman hindi siya welcome. Nagsalita naman ng mayor natin na bigyan siya ng pagkakataon na i-prove yung kanyang worth. Ang dulan naman kami nagtatanong in fairness to Colonel Marantan. Tinatanong naman namin ang procedure kung bakit siya naitalaga na. Sabi nito ni Emerita, Sir, nakakainis si Senator Amy, dapat maging honest sa tao. Hindi, madam. Ako, ito lang. Sorry medyo tatablayin ko lang ng kapiraso yan. Bakit pa kayong maasa kay Amy? Marcos din yan. Pagbali-baligtarin mo, Marcos yan at Marcos yan. Mas matimbang ang dugo dyan. Kung yung kanyang pagtatanggol kay BP Sara Duterte, gusto lang niyang makuha kasi yung amor ng mga Duterte. Kasi alam niya, babalik at babalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So, sinasakyan lang niya mga Duterte. Pero, Marcos pa rin yan. Magkagulo na mundo na to, ang pagtatanggol pa rin yan yung kapatid niyan. So, wag na ho tayong umasa. Wag na ho nating asahan na kakampiyan. Hindi ho kakampiyan. Yung mga vlogger lang niya nagsasabi na kakampiyan, yung mga Duterte vlogger na alam mo namang, ewan ko, ayoko na magsalita. Pero wag yun ang asahan yan. Hindi kakampiyan. Kalokohan yan. Maniwala kayo. Kasi as far as I know, under the law, sa local government code, may karapatan din ang city mayor na magpili ng kanyang mga gagawing city director mula sa 5 list, no? Listahan na galing po sa Camp Crame. Sila nagbigay ng listahan yun eh. Sa kabila nito, sinusuportahan naman ni Councilor Ocampo naging pahayag ng alkalde ng Davao City na bigyan ng pagkakataon si Marantan kasabay ng hamon ng konseho. Well, he should do his best, prove his worth. Kung talagang magaling siya at yung pinalit sa kanya hindi daw magaling, kung ibig sabihin kasi kung pinalitan yung ganyan naman talagang reason kung pinalitan mo yung mga nauna sa iyo, ibig sabihin ikaw mas preferred, ikaw ang pinakamagaling sa labi. He should prove his worth, no? Ipakita niya sa taong bayan, sa Davaoenos kung ano ang kanyang kakayahan. It's a challenge for him. Samantala, hindi naman katagap-tanggap kay Mayor Baste ang naging pahayag ni Police Regional Director Nicolas Torre III. Kaugnay sa assessment nito sa peace and order situation sa Davao City. So, whatever mo mahitaboan out of the ordinary, ever since maingon na kani si Torre about the Hawig talaga kami nito, no? Maputi lang siya, pero hawig kami.
pila lang kaadlaw, so na taga-grade, naging una ni crime, anak. Kunya karon, he's accusing his own men of creating a Oo nga sasabihan ko nga to si Baste, ayos-ayusin naman yung mikropono. false reports. Dagdag ni Mayor Baste na wala namang base. Mga staff at mga kaibigan, mga mahal sa buhay ni Baste, pwede ba pagkasusunod, bigyan nyo naman ng mic na maayos? Marami po dyan, yung tatak na boya, mura-mura lang yun. Hindi, sana lang. Para mas maganda yung recept. Kung sino man yung nag-podcast na yan, pambira naman kayo. Naiirita ako pag pangit ang sounds. Sayang, ganda, gwapo-gwapo pa naman ni Baste. Si Torres sa assessment nito kaugnay sa peace and order ng Davao City. Kani tawhanan kaning pulisan wa ni kuan. Like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. O na ba siya thesis o has he studied for it, wala man po. So kapag bright ang buang maingon siya nga ingani ni kay mao ning Davao, mao ni ko nakita na basahan. Kaya naman may hamon si Mayor Baste kay Torre. So bitaw say mo gamit na basis. Show us for you to conclude na ingala na siya. Delikado sa Davao kay hindi na nagsusunod ka, nagpapatayan ng mga tao. Show me what framework, under what theory na moingon ka na for you to conclude and do a massive reorganization of the police force in Davao City. And for the longest time, and historically, these men have performed very well. Outstanding ang Davao ever since. Di palagi ako, kaniadto magiging na this person, individual, who is a general, appointed as RD, comes here with his so-called intelligence. Unya mag-conclude siya o ingon So ayun na nga. So ayun po yung parang pinaka sinasabi ni ni Baste na bago ka magsalita naman Torre, alamin mo naman muna kasi kung ano sinasabi mo, kasi to justify yung mga pulis na nilalagay niya, kasi alam mo yung yung mga tinanong naming pulis doon, hindi galing sa City of Davao Hindi Davao City Police yun. Yung mga naandun, puro galing Region 11. Yung galing ko saan nandyan yung si Torre. Utos ni Torre, na sumusunod naman si Torre, walang iba kung hindi si PNP Chief, tapos kay Abalo. So utos talaga. Gigets nyo? Utos talaga ni Torre yan. Yun nga yung to justify yung madaming mga pulis doon na para magpakita ng power trip dyan, sasabihin niya magulo ang Davao, maraming yun doon naiinis si Baste, di ba? Yun nga yung palpak doon, yun yung sabit doon. Nako po, patay tayo dyan.